Magandang araw! Ito na po yung ikatlong araw natin na biyahe Manila to Leyte. Ngayon ay April 27, Linggo. Oras natin ay 7:33 ng umaga at dito muna tayo mag-breakfast. Normal ba yung ganyan kaingay ang aircon sa room na worth 1,100? Hindi ako gaano pinatulog niya aircon na yun. At yun po ang mapait na experience namin sa hotel na yun. Yun na lang ako kung gusto niyo malaman kung anong hotel yun. Ang lalaki ng rebulto dito. Divine Mercy of Spirituality. Yun yung pangalan ng church nila. So, hindi tayo makapasok dahil marami tayong dala. Plus, malayo pa yung biyahe natin. Kaya next time siguro, pasok tayo sa loob niyan na makita natin ang buhay.
nag-U-turn kami, pabalik to Tacloban Bypass Road kasi nakita namin itong view na to, napakaganda. Ang ganda nitong bypass road na to. Tanaw mo rito yung dagat at saka yung mga island doon. Ang ganda. Kaya napa-U-turn kami. Ganda, ang ganda. Malayo nga lang yung camera. Hindi ko alam kung kaya nung action camera ma-capture yun. Pero ang ganda nitong Tacloban Bypass Road. So ito, balik na ulit tayo. Iikot tayo rito sa Rotonda. Parang bago tong bypass road na to eh. So, ay nako, pagka nagawi kayo rito, malamang mapapa-U-turn din kayo para makita niyo yung ganda ng view doon. Ayan nasa likuran ngayon. Kung sana makakuha ng maganda ng action camera natin. Ihamak na mas maganda ang kalsada dito sa Leyte kaysa dun sa Samar. Grabe yung lubak na dinanas namin sa Samar. Halos walang pinagkaiba rin sa Quezon Province sa Tagkawayan. Yung lubak na dinaanan namin doon sa Samar. Dito sa Leyte, so far, maganda. Malalaki kalsada. Tsaka walang mga lubak na aalog ng gusto sa motor mo. Andito tayo ngayon sa Palo, Leyte. At dito tinupad ni General MacArthur yung famous na pangako niya. I shall return. So, yan po yung memorial. At pasyalan po natin. Isa ito sa mga national park na kailangan yung hintuan kapag nandito kayo sa lake. Maganda tong park, malinis, maluwag, at itong gitna, dati tanaw kagad ito mga ribulto na nasa likod niyan. Bali, makikita mo kagad si MacArthur. Kaso ngayon, mukhang under maintenance o may dadagdag sila. I don't know. So, lipat tayo dito sa gawing side na to. Bali, ito yung mga sundalong namatay nung nagbalik sila rito. Yung mga nakalista rito, hindi lang mga Pilipino, kasama na rin yung mga Banyaga na tumulong sa atin labanan yung mga Hapon ng panahon ng digmaan, World War II. Yan. So yan yung historical picture noong paglanding ni General MacArthur dito sa Leyte. So pinili yung Leyte dahil ito yung nasa gitna or pagitan ng Luzon at saka ng Mindanao, na ang mga kalabang Hapon, so nagbabantay din dyan sa dalampasigan. Nakati sila sa dalawang grupo. Isa doon sa Mindanao, isa doon sa Luzon. Kaya dito sila nag-penetrate sa Leyte. Based yun sa history. Wow, ganda rin ang view pala dito sa gawing likuran. Ang linis ng dagat, ang linaw. Maayos, maganda. Magandang ginawa ng Leyte dito. Panalong panalo.
So after ng pictorial ay bumiyahe na tayo. Tapos eto, nagpagas tayo ngayon dito. Naghanap-hanap kami ng Petron pero sarado yung Petron na nadaanan namin. So ngayon ay naka 121 pesos tayo at 2.37 liters. So punta na tayo ng Kananga, Leyte. Let's go! Kanina pa nagbabadya ang pag-ulan. Makakapal ang ulap. Kita nyo. Kulay puti pa naman pero sana hindi bumaksak yung ulan na yan. Sana makarating tayo ng Kananga nang hindi pa bumabaksak yung ulan na yan. Yan pong bundok na yan nasa harapan natin. Yan yung aakyatin pa natin. Sigsag yan. Mga ilang minuto rin yan. Puro sigsag yung daan dyan. Kung walang ulan doon, makakapag-video tayo. Pero pagka umulan, medyo mahirapan tayo. Yun, umulan sa bundok, sa sigsag. Kaya hindi kami nag-video. Kasi delikado. Madulas at saka maraming blind spot. Titindi yung sigsag doon. At ngayon nandito na kami sa Kananga, Leyte. So ito na yung bayan ng Kananga, poblasyon. At malapit na tayo rito. So 1 or 2 kilometers away na lang. Nandun na tayo sa barangay namin. So maraming salamat po sa panonood nyo. Simula pa rin sa day 1 hanggang ngayon. Bali, 3 video po yung inabot natin at 3 araw din yung biyahe natin, which is usually 24 hours lang kung dalawa yung driver. Ngayon, kung isa lang yung driver, yung iba kinakaya 25 to 30 hours na biyahe straight. Pero tayo, syempre, sinabi nga ng mga kasama natin, ride safe, yung mga subscriber natin, laging binabanggit, ingat po kayo sa biyahe. Kaya yun naman yung ginagawa natin. Enjoy natin yung biyahe. Hindi naman natin kailangan madaliin. Lalo na yan, nakita nyo, ang dami tayo ng daanan na magagandang view, magagandang sight at mga historical. Kung tayo ay nag-aeroplano, hindi tayo makakapag-pictorial doon, di ba? So, yan yung isang advantage nung nakamotor tayo. At kita natin yung buong paligid. Kinabukasan na kami nakapagpa-full tank. Nagod na talaga kahapon. So, ito po yung napakarga namin. Ang total gas consumption natin ay 1,051.51. Yun ay 18.99 liters. So, 1,000 mahigit lang yung gas natin Manila to Leyte. At ang natakbo natin ay 980.45 kilometers. So lumalabas ang konsumo ni Goku ay nasa 51.62 kilometers per liter. Yun. So salamat po. Wag po niyo sanang kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share sa iba niyo pang mga kakilala. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin dito sa Leyte. Salamat po. Bye-bye. Ingat po kayo.